Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan habang sinusubaybayan at pinapakinggan ang aking mga kwento, ang totoong kwento na nangyari sa aking buhay noong ako'y bata pa. Bago natin pagpatuloy ang aking mga kwento, huwag sana nating kalimutang i-like, i-share, higit sa lahat is subscribe ang aking channel. Just the all around. Narito ang aking kwento. Ako na naman ito si Sus kung tawagin noong ako'y nasa Mindanao. Ang kasaysayang ito, ang pangyayaring ito ay nangyari ito noong ako'y bata pa. Isang araw, Sus, anak, wain mo ang lambat. Pupunta tayo sa ilog. Manglalambat tayo ng mga isda. Wala na tayong uulamin mamayang tanghali. Tamang-tama. Umaga ngayon, pag uwi natin, may mauulam na tayo. Umalis na kami ng aking ama papuntang ilog. Malapit lang ang ilog sa amin. Mamaya-maya, nakarating na kami sa may ilog at hinagis na agad ng aking ama ang lambat. Lambat kung tawagin ay panti na panghuli ng mga isda. Lumubog na ang lambat sa ilog at ito'y unti-unti nang hinihila ng aking ama. Sa pagkahila, laki naming pagtataka, ni isang isda wala itong nahuli. Kaya umulit na naman ang aking ama sa paghagis ng lambat sa ilog. Hinila na naman ito, wala pa ring nahuhuli. Nakailang ulit na ang aking ama sa paghagis ng lambat sa ilog, wala pa ring nahuhuli. Inabot na kami ng tanghali, wala pa rin kaming nahuhuli. Kaya sabi ng ama ko, anak, isang hagis ko na lang. Kapag wala pa rin huli, uuwi na tayo. Mangunguha na lang tayo ng suso para ating gataan, inala ang ating uulamin. Bumaba kami sa ilog, doon sa may unahan, at doon hinagis ng aking ama ang lambat. Lumubog na ang lambat sa tubig, unti-unti namang hinihila ng aking ama. Sa pagkahila nito, may nahuli, iisang isdang banak na katulad ng bangus sa dagat ang kanyang itsura, hanggang sa nagpasya ang aking ama na umuwi na lang kami. Nangunguha muna kami ng suso para maulam namin sa pananghalian. Nang dumating kami sa aming bahay, tiningnan ng aking ama ang aming huling nag-iisang isda. Sus, anak, pwede na itong sabawin. Malaki-laki din itong banak na ito, kasing laki ng braso ng bata. Kaya lagyan natin ng tanglad. Naluto na ang banak, handa na kaming kumain. Naghain na ang aking ina, kakain na kami. Pinutol-putol ng aking ama ang banak. 3 putol ito, sapagkat 3 naman kami. Isa sa aking ina, isa rin sa aking ama, at isa rin sa akin. Ang napunta sa akin, bahagi ng buntot, at ang ulo naman ay sa aking ama, at ang sa gitna naman ay sa aking nanay. Nang kainin na namin ang isda, napasigaw ang aking nanay. Tila nadurog ang kanyang ngipin, may nakagat siyang bato. Nang tingnan ng aking ama ang bato, sinubok din ng aking amang kagatin ang bato, subalit hindi ito nadudurog. Ang ngipin niya ang nadudurog sa tigas ng bato. Ang batong ito ay kasing laki lang ng butil ng mais.
Kaya ang ginawa ng aking ama, anong klaseng batong ito? Kung saan kumuha ka ng tubig, ilagay mo sa baso. Titingnan natin kung ang batong ito ay lulubog. Inilagay ng ama ko ang bato sa basong may tubig. Laking gulat namin, ang bato ay lumutang. Ngayon lang ako nakakakita ng batong lumulutang. Ang pangkaraniwang bato ay talagang lulubog sa tubig. Subalit ang batong ito ay lumulutang. Hindi ito pangkaraniwang bato. Ang batong ito ay isang mutya. Mutya ng isdang banak. Tatay, ano ang mutya? Anak, ang mutya ay hindi pangkaraniwang bato. Ang ibig sabihin ng mutya, may taglay na bertod. Ang bertod ng mutya ay maraming ibig sabihin. Pwede tayong swertihin, pwede rin tayong mamalasin. Sana ang ibibigay ng mutyang ito ay swerte sa atin. Ang ginawa ng ama ko sa bertod o mutya, binalot niya ng tela at itinali niya ito sa kanyang baywang. Mamaya-maya, nag-aya na uli ang aking ama na pupunta ng ilog. Hindi na kami manglalambat, kundi mamamana ang aking ama. Dala niya ang kanyang panang abaniko, malaking pana, mahaba, na tulad ng baril. Subalit meron siyang alambre o bakal na maliit na may sima, siyang ginagamit na pangpana sa mga isda. Nag-umpisa nang sumisid ang aking ama sa ilalim ng tubig. Mamaya-maya, 3 ang kanyang napana. Napakabilis niyang makahuli. Halos sa bawat sisid niya'y 3 ang kanyang nahuhuli. Paglutang niya sa itaas, dala niya ang mga isdang nahuhuli niya. Madali naming napuno ang buli, bag na buli, nalagayan namin ng mga isda. Wala pang 1 oras umuwi na kami. Pagdating namin sa bahay, inilagay ng aking ama ang mga isda. Iba't ibang klaseng mga isda na nahuli. Nagtanong ako sa aking ama, Tatay, ang daming isda niyan. Bakit ang bilis mong nahuli? Anak, ako din ay nagtataka. Napakaamon ng isda. Hindi sila maiilap, kaya madali ko silang napapana. At kung minsan, sila pa ang lumalapit sa akin, kaya madali ko silang napapana. Ayan, napakadami ng isdang ating nahuli. Tila swerte ang dala ng mutya ng banak. Sa dami ng isda ay ipinamahagi namin sa aming mga kapitbahay. Kaya tuwang-tuwa naman ang aming mga kapitbahay. Nagtataka naman ang aming kapitbahay. Napakahirap hulihin ang isdang karpa, ang isdang dalag, ang isdang palos at iba pa, maging ang burod at dalapingan. Kaya gulat na gulat ang aming kapitbahay. Nagpapasalamat sila ng napakarami dahil sa nabigyan sila, nakabahagi sila ng isdang huli ng aking ama. Iniingatang mabuti ng aking ama ang mutya ng isda sa bawat punta niya ng ilog para manghuli o mamamana ng mga isda. Laging puno ang bayong na buli. Kaya naman nung ako'y pumasok sa school, tuwang-tuwa ang aking teacher dahil sa dinadalang ko sila ng lambuo. Ang lambuo ay malaking ulang na nakakatulad ng isang sugpo.
bihira lang makakakain ang aking mga teacher ng mga lambuo o malaking ulam, kaya tuwang-tuwa ang aking mga teacher. Dahil sa mutya ng isdang banak ay hindi na kami naghihirap pagdating sa ulam namin. Umaga, hapon, tanghali, marami kaming ulam na mga nahuhuling isda mula sa tubig tabang. Ito ang karanasang hindi ko makakalimutan noong ako'y bata pa. Sa tuwing ako'y makakakain ng mga isdang tabang ay naaalala ko ang mutya ng isdang banak. Dito natatapos ang aking kwento at salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng aking kwento. At huwag po nating kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel, Just the All Around.